God is able. From disability to possibility. I am able because God is able. I am able because God is I am able because God is I am able. able because God is able. Able Talk. Kaya mo, kaya ko. Hello po, isang pinagpalang umaga, hapon, gabi, saan man kayo sa mundo makaagapay. Welcome po sa programang God is Able, napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapakinggan sa Facebook Live. At nagbabalik po tayo po sa God is Able. At the time of this recording, medyo maulan po, nawa nasa maayos ang lahat. We're praying po for God's mercies and power na tayo po iligtas, itaguyod sa mga panahon tulad po nito ng ulan at baha. Bukod din po dyan, bumabati po tayo sa mga nakikinig sa atin sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating partner television channel sa cable. That's channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing linggo. Maaari niyo po kami message sa smart number natin 0999-223-5675, maging sa globe number natin 0916-296-6620. Pwede rin tumawag sa landline, that's 8654-3322, local 401. Ang God is Able ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at sa ating pagbabalik ere, ngayong sa Sabado po na ito, kami po ay labis po nagpapasalamat dahil po tayo po ay pinaunlakan ng isa po natin hong church partner sa napakaganda at progresibong lungsod ng Marikina. Yun po ang ginagawa natin sa God is Able, mga kaagapay. Tayo po ay umaabot sa iba't ibang churches, faith-based groups of the Lord Jesus para lang po makapag-usap, para lang po magpalitang puso, ibahagi po ang puso ng Panginoon para sa mga may kapansanan at makapagsimula ng mabuting gawain na tinatawag na disability ministry. At isa ho sa mga matagal-tagal na ho nating partners ay ang I Am Redeemer Ministry po sa Marikina, and of course sila po ay network of churches. So marami pa po silang iba ho mga church plants all over the country. Tayo po ay natutuwa dahil po sa ating partnership sa Marikina throughout the years ay may mga nabahagian ho tayo ng assistive devices, but more importantly nabahagian po ng mabuting balita at pagmamahal ni Lord. Syempre po dumaan ho tayong lahat sa pandemya the recent years, kaya po nagkaroon po tayo ng mga hamon, challenges sa ministry na ito. Pero po salamat sa Diyos dahil po nagbalik at talagang sumigla, pinag-ibayo pa lalo ni Lord ang partnership natin sa Marikina. So pakilala ko lamang po ang bahagi ng atin pong Marikina team. Si Pastor Josue Santarita mula ho sa IRM Marikina, si Ma'am Roda, kasama po niya sa ministry, si Ma'am Roda Esteban, at si Ma'am Gloria Antuerifia. Tama po ba? Antuerfia. Mula ho sa ating po mga naglilingkod sa may kapansanan sa LGU ng Marikina City. Magandang araw sa inyo. Kamusta po? Good afternoon, Pastor Paolo. Magandang hapon po sa lahat ng listener po ng FEBC. Yeah, good afternoon, Pastor Paolo, at sa lahat po ng mga viewers and listeners ng FEBC. Ayan, at isang mapagpalang araw sa ating lahat. Amen. Talagang pinagpala ni Lord ang bawat isa. So magkamustahan po tayo dahil yun naman po ang layunin ho natin. Ang nais po siguro natin una mapag-usapan tungkol sa ministry sa Marikina. Kamusta na ba ito? Ano po ba ang mga nangyari the recent years ng atin hong partnership, especially ho nung talagang dumaan ho tayo sa pagsubok ng pandemya? At ano rin po ang nangyari o kamusta po yung mga nauna nating nabigyan ng devices at mabuting balita those years? Yes, Pastor, thank you very much for the question. No? Na itong disability ministry under PIDAO and PIDAO Marikina and through IRM Church and God is Able na nag-start po itong disability ministry way back 2014. And that's the time na nag-start kami na mag-distribute ng mga assistive device with the God is Able. And nag-come out kami into a Bible study, no? Bible study with the persons with disabilities and yung staff ng City Hall under PIDAO.
So, for years, every week, meron kaming Bible study sa mismong City Hall. Then, no, the following years na is doon na mismo sa IRM Church. So, we gather together at IRM Church every Wednesday. No, Thursday, every 5 o'clock in the afternoon. So, when pandemic comes, so during that years po, from 2014 up to 2019, before the pandemic started, ay ongoing po. Continuous po yung ating pagbibigay ng mga assistive device. So, tapos ang pandemic, nag-start ang pandemic, so nag-collapse lahat, no? So, pero hindi po tumigil ang aming ministry because of pandemic. Ito po yung naging blessing pa sa amin na we started a online Bible study via Zoom. At dito ay hindi lamang mga taga Marikina ang na-cater ng Bible study na ito under Ma'am Nympha, no, Putsalan. At we're so blessed in Marikina na nakapag-invite kami from different areas in the Philippines. So napakabuti ng Panginoon na we come up together every Wednesday, 5 o'clock in the afternoon for a Bible study. Hindi na siya Marikina area, kundi it's a national group. So yun po muna at napakabuti ng Panginoon Yes. sa buhay ng mga persons with disabilities ng Marikina. Ayan. Amen. Ayun, can I also add po, Pastor Paulo, no? The group grew even more. Ang nakakatuwa dito, some members are from Nueva Ecija, Mindanao, and some were even bedridden. I even witnessed Ate Nympha. Parang she was able to pray to this person from Iglesia ni Cristo. Na he was able to pray the prayer ko sa acceptance. Alam mo yun, talagang nakahiga. Siguro mga 3 to 4 sila naglo na bedridden, talagang they even crying. Na-appreciate nila kasi pandemic that time. So wala silang access. But there's this group of PWD reaching out to them. So talagang mas naranasan po ng bawat isa yung pagkilos ng Lord during that time. Ayun. And of course, it's via Zoom po iyan. Una ko pong pick up dito po at praise report ho ginamit ng Panginoon ang pandemic season upang lalong lumawak ang disability ministry na tinanim sa Marikina. So nagsimula ito sa isang Bible study na naging online nung pandemic at dahil naging online ito, naging bukas ito. O na-realize natin na maganda palang buksan din ito sa ibang apektado ng kapansanan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas o umabot pa ng Mindanao. Pastor Josue, kayo po bilang steward po ng church, ano po ang napalagay ninyo o mga naiisip nyo nung nababali-balitaan nyo yung nangyayari sa ministry natin sa IRM at Marikina? Opo, yan. Nagpapasalamat po tayo sa kanila, kay Ate Roda, kay Ate Glo, then kay Sister Nympha. Siya po yung nasa piling na po ng ating Panginoon, pero yung sinimulan niyang ministry ay nagpapatuloy. Ang nakita po natin nung panahon niya po ng pandemic, ang mga namimit lang po namin, mga taga Marikina, pero dahil naging online po ang kanilang Bible study, mas marami pala ang mga kapatid natin, kaibigan natin na naabot ng ganitong ministry. Hindi lang dito sa lungsod ng Marikina, sabi nga nationwide na. Kasi naka-join po sila sa ating pong virtual life group. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa isang opportunity na makapagsimula ng ganitong ministry. Matanong ko po kayo mga kapatid, especially nung nagkaroon ng challenges, kinailangan mag-online, syempre mahirap magkamustahan, makita sila, makapag-house visit. Na-discourage ba kayo at paano kayo in-encourage ng Lord na ipagpatuloy at ipag-ibayuhin pa itong sinimulan yung Bible study? Ako po, Pastor Paulo, sige sige. po. Pastor Paulo, Go ahead. naging hamon ito sa amin. Very positive na hamon. Kasi, kung nabalisa ako, nasabi ko, paano na yung mga persons with disabilities na taga Marikina na hindi na kami nagba-Bible study. Tapos nawala na rin yung
access namin for assistive device kasi nga total lockdown. So sabi ko kay Ma'am Mimpa, parang hindi ako masaya. Sabi ko na, hahayaan ba natin ang pandemic? Naiyak ko. Hahayaan ba natin ang pandemic na na i-down tayo na hindi na ito ba yung gusto ni Lord na tayo ay manahimik? Hindi ako papayag. Sabi ko, pwede ba nating gawin ito at least online, kahit sa video call lang. Sabi ko, mag-start tayo sa video call. So, nag-start po, sabi niya, sige, kaya ba natin? Sabi niya. So, sige, i-try natin, sabi ni Ma'am Nifa. So, nag-workout po yun for months. Then, sabi ko, Ma'am Nifa, kulang na po tayo. So, yun din ang suggestion ni Ma'am Roda na, what if mag-via Zoom na lang tayo? So, nag-via Zoom kami, kaya lang, yung pong free na account is only 45 minutes. So sabi, bitin. Ito ang ginagawa namin. Kasi nadidistract kami na pag natapos yung 45 minutes, magla-log in ulit kami for another 45 minutes. So sabi ni Ma'am Roda, what if kausapin ko ang office ng IRM, ang admin na pahiramin tayo ng Zoom. So that happens. That is really good. So from there, dumami po kami. Umabot po kami minsan sa aming virtual Bible study. Minsan umabot kami ng 26, 30. Kasi via Zoom na ito, kumbaga, nakikater niya na the amounts of numbers ng mga magjo-join. So nakakatuwa po. So nakita ko yung bang nagniningning yung liwanag sa mata ni Ma'am Nifa. Sabi niya, wow, ito yung gusto ko. Sabi ni Ma'am Nifa, glow ang galing ni Lord. Sabi niya talaga po na pag si Ma'am Nifa po ang nagsalita, very powerful. Very powerful po siya magsalita. Yes, yes. Nakakatuwa yun. Before I go to you, Ah. Ma'am Roda, yung sinasabi po natin po na naging ambag ni Sister Nimpa. Yes, yes. Nakakatuwa po si Sister Nimpa, nakita ho natin siya on-site mga before the pandemic. Mukhang okay pa ho siya noon, pero yun nga po alam natin may sakit na po siya. At yun nga po, umuwi na po siya sa Panginoon. Pero salamat po at nakaka-bless naman yung kinukwento mo, Ate Glo. Parang celebration din ng buhay ni Ate Nimpa. Siyempre may mga kasama tayo sa Panginoon na wala na. Umuwi na sa kanya ng pandemic, pero yung buhay na buhay yung kanilang ambag, yung legacy nila, na kahit naging virtual, yung kapangyarihan ng Diyos ay dumaloy pa rin at nakapagbagong buhay. So Ate Roda, kayo naman po, ano naman Amen po to ang that. dealing sa inyo ni Lord nung kayo po ay dumaan sa pandemic? Ayun, isegundan ko yung sinabi ni Ate Glo. Pastor Paulo, yung life ni Ate Limpa is already an encouragement, no? Madami din sa grupo nagka-COVID. May COVID sila. We are doing the Bible study and they were sharing the goodness of the Lord. Tatlo na po ang nawala sa group natin. Si Kuya Ray, si Grace, na nagkaroon ng cancer, and Ate Limpa. So we really believe andito yung puso ng Lord. So that's why we are continuously doing this. Diba po, we are just kung pinagpapatuloy po namin kung ano yung nasimulan, and alam namin ang Diyos po yung naglalagay sa heart ng bawat isa. Especially these people, they were rejected, abandoned. The more that they need to hear the faithfulness of God po. Pastor Josue, bilang pastor, meron po kayong insight dito po. Parang paano ba ini-encourage po ng Panginoon ang kanyang mga manggagawa? Kasi there will be down seasons talaga. Talagang mahirap talaga magsimula ng isang work po na ganito kaganda sa mundo ginagalawan natin. May mga sistema na dapat natin pagdaanan. May mga tao na makakasalumuha tayo na medyo minsan hindi agree sa ating paniniwala. And then dumating pa yung pandemya. So palagay mo, Pastor, ano kaya ang ginagawa ng Diyos sa ating mga workers niya kapag pinapadaan niya tayo sa mga seasons of discouragement? At even now, as we remember, Sister Nimpa, kapag pinapahintulutan ng Diyos ang mga manggagawa niya, umuwi na sa Kanya. Opo, tama po kayo, Pastor Paulo. Nung panahon talaga ng pandemic, ay lahat naman po tayo na-experience po natin yon. May mga panahon na hindi magawa na magkita-kita dahil nga po sa may mga protocol, may mga restriction, may mga kailangan sundin. Kaya noong time na yon, hindi kami makapag-schedule ng distribution ng mga wheelchair dahil nga po sa hindi pa talaga ina-allowed
na i-gather sila. Pero yun nga po, pagka may mga pagkakataon na dumadaan tayo sa ganitong bagay, at alam natin na ang Diyos na naman ang may control ng lahat. Kapag pinahintulot niya ito, mayroong kaparaanan ng Diyos. At doon natin mas naunawaan, nakikita po natin, ang Diyos ang ating kalakasan at ang Diyos kailanman hindi magpapabaya. Lalo na ang isang ministry ay para sa kapurihan ng ating Panginoon, para ang mga tao mas ilapit sa Diyos, ay doon natin mas naintindihan ang pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon na siya lang talaga ang ating lakas, ang ating pag-asa sa mga panahon tulad ng ating mga pinagdaanan ng panahon ng pandemic. Ayan. Mahalaga mga kaagapay, ano po, baka may mga pastor o yung mga ministry workers na nakikinig ng usapin natin ngayon at nadi-discourage kayo. Tapos na raw ang pandemya pero baka may bagong sets of challenges kayo. Baka iniisip nyo, konti lang kami, wala kaming pera, mahina signal dito, walang nagre-respond sa invitations namin. Mahalaga yung sinabi ni Pastor Josue na hawak naman ng Diyos ang lahat. At ang mahalaga dito, hindi niya pababayaan ang isang gawain na galing naman sa Kanya at kapuri-puri sa Kanya. Tulad ng pag-abot sa mga may kapansanan at nangangailangan sa lipunan. Ako, malapit sa puso ng Diyos yan. Hindi niya pagkukulangin talaga yan. So what a blessed encouragement, Pastor Josue, sa mga kapwa nating manggagawa na tuloy lang tayo. And in fact, may mga pagkakataon na iba sa atin ay uuwi na kay Lord. Hindi na tayo tulad ng dating magkakasakasama. May iba sa atin, lilipat ng ibang lugar, maa-assign sa ibang offices like sa LGU, o iba uuwi na kay Lord. Pero mahalaga dito magpatuloy lang tayo at alamin yung mga purposes ni Lord. Ang pandemya din ay naging panahon ng pagtuturo. Wala namang aksidente sa Diyos. May tinuro rin siya sa ating mga ministry workers niya. So Ate Glo, Ate Roda, ano ang mga wisdom na pinakita ni Lord sa inyo habang nag-a-adjust kayo nung panahon ng pandemic? Marami po, Pastor. Yung isang wisdom dito is yung karunungan na pinagkaloob ng Panginoon sa atin, we make use of it even during the time of the disaster, during the time of crisis, na magpatuloy. Hindi hadlang ang anumang unos or disaster sa buhay natin, even in a personal or in the community, na tayo ay tumigil. Pagpatuloy natin kasi we do believe that in everything we do, God is with us. At natutuwa ako na Marikina is one of the blessed ministry na iniingatan ng Panginoon. Kasi kung hindi, siguro hindi ito magsasucceed, hindi ito magpapatuloy, na kung saan mas marami ang naabot, mas marami ang nakarinig. At yun nga, sabi nga, di ba, na the Great Commission on the book of Matthew 28:19 to 20, na go and make disciples, no? Nasabi, I will be with you until the very age. So no matter what, hindi hadlang ang pandemic para tayo ay matakot. Kasi ba't ko matatakot? Nandiyan si Lord. Tsaka ko po na nadaanan po ako ng Delta virus. Ang Delta po is napakadelikado. Lahat ng symptoms ng Delta inaranasan ko. But then, sabi ko, Ma'am Nifa, please pray for me. At during the time of my loneliness, ang naging kasanggalan ko po, ang naging kasama ko during that time na hindi ako natutulog, hindi ako kumakain, ang Bible, ang praise and worship sa aking YouTube, at prayer. Yun po ang nagbigay sa akin ng kalakasan. Nag-absent ako ng one time sa Bible study, pero the second time, sabi ni Ma'am Nifa, Glo, kaya mo na ba? Sabi ko, Ma'am Nifa, kakayanin ko. Kasi hindi ako papayag na itong gawa ng kaaway na ito ay magtagumpay. Ayoko. Sabi ko, gusto kong ipakita sa mga kasamahan ko sa Bible study na God is with us. God is stronger than this pandemic. So, yun ang ano namin din na Ma'am Nifa na, so sabi ni Ma'am Nifa, Glo, ibang talagang kumilos si Lord sa buhay natin, na talagang kailangan nating magpatuloy. Nakita yan ni Ma'am Roda, na si Ma'am Roda talagang kahit nasa ano lang yan, nag-observe lang yan sa amin, pero alam ko the knowledge and the wisdom na nagpipray si Ma'am Roda para sa amin. Kasi
Hindi lang ministry ni Ma'am Nympha ito, hindi lang ministry ni Ma'am Roda, ministry ito ng IRM at ng God is able, na ito yung pinanghahawakan namin na hindi kami nag-iisa. Hindi kami kami mga person with disability ng Marikina ay hindi kami nagsasama-sama para lamang sa sarili namin. Nagsasama-sama kami dahil marami ang nagmamalasakit, marami ang tumutulong sa amin. At number one si God, ginamit niya ang God is able, ginamit niya ang IRM upang kami ay tumindig ng may lakas, may paninindigan, at may pananalig sa Panginoon. So hanggang ngayon po, yan po ang pinanghahawakan talaga namin. Praise So God. praise Salamat po, Ate Gloria. Napakaganda naman po. At kayo naman po, Ate Roda, ano naman po ang tinuro ni Lord sa inyo? Bring the wisdom there is we're continuously having a heart, no, of compassion, and let them see God through us, through what we're doing. Treat them like normal individuals. Of course, with extra grace, probably, because this ministry is a lot different from other ministries. So talaga pong kakaiba. Kakaiba itong ministry. Kailangan, ano po talaga, biyaya ng Lord. Biyaya po ng Lord ito. Kailangan mo talaga ma-experience yung power at grace ni Lord sa Yeah. ministry na to. Curious ako Correct. doon, Ate Roda. Sinabi mo Mhm. kakaiba itong Mhm. ministry na ito. Paano Sige. nga ba ito naging kakaiba? Can I siguro good example si Joey, if you know him, his yung son ni Lisa. Yung communication niya is using his foot, 'di ba? At first, kahit ako nabigla, he is one of our active members, no, ng God is able. Maninibago ka, but when we have this God's perspective, na it's okay, kasi talagang pinangkakamay niya yung paa niya eh. So talagang kahit sino at first maninibago sa kanya, he's using his foot para mag-text, he's sending pictures using his foot. So talagang kailangan dito, Lord, pinag-pray ko talaga sa Lord na, Lord, yung kung paano mo siya mahalin, gano'n namin siya mahalin. Kung paano kung paano mo siya itrato. This is really different, Pastor Paulo. Talagang nakikita mo during the Bible study na that time, andun yung desperation, kaya andun sila sa church. So, kailangan ilagay mo yung sarili mo sa posisyon nila. Na kaya ako tumamamahal, Lord, because of your love. No? We cannot do it. Nang tayo lang, ng IRM lang nila, ng church lang nila, Glo. Kailangan talagang makialam ang Panginoon. Ang Lord ang maglalagay ng pagmamahal niya sa ating puso. Salamat, Ate Roda. Siguro sa sagot nyo ni Ate Glo, napaka-assuring ng sagot ninyo na pinanatili ng Diyos na nasa tama ang puso ninyo. Sa kabila ng mga paghihirap, adjustments ng pandemya, nandun pa rin yung heart nyo na galing naman kay Lord. Talagang galing work naman ni Lord through the Holy Spirit na ayusin ang puso ng bawat isa. Ayos yung puso ninyo na pag maayos kasi yung puso mo, malinaw yung dapat mong gawin. May vision ka. At yung vision mo, hindi affected ng mga circumstances. Hindi natitibag o nasisira ng mga nangyayari kahit gawa ng kaaway. So meron ka malinaw na nakikita galing sa Diyos, kaya malinaw din yung gagawin mo. And what an encouragement sa mga kaagapay nating mga workers listening to this or do sa mga nais magsimula ng disability ministry. Na nabanggit ni Ate Roda, this is a very challenging, unique kind of ministry because ang mga may encounter mo ay may iba't ibang pangangailangan at yung mga pangangailangan hindi ka sanay ma-encounter kasi hindi tayo sanay makipag-interact sa kanila, but puso talaga no? To borrow po sa kuponan natin sa basketball na Gilas Pilipinas, talagang puso. Dapat tama ang puso natin dahil magiging malinaw ang vision at susunod na hakbang. So mapunta ako kay Pastor. Pastor, gaganda ng kwento po ng mga kamanggagawa natin. Pero minsan po ang Lord meron din pong particular na dealing sa ating mga pastor bilang shepherds, bilang parang leader figure ng komunidad ng mga churches as well. So ano ang pinakita sa ni Lord na dealing para suportahan at ipagpatuloy itong disability ministry? Kasi kahit tayong mga pastor, brother, marami tayong priorities eh. Marami tayong priority ministries, marami tayong gusto gawin. Nung pandemic nga, pinaka-concern natin, paano magkita-kita, paano makapagbayad ng mga babayarin ng church, 'di ba? Practical considerations at minsan, sadly, natatabunan 'tong mga mission works na ito, 'tong mga priority ministries na ito. So paano ka po sinustain ng Lord na bigang halaga pa din as a pastor itong nangyayari sa Marikina?
Salamat po, Pastor Paulo. Ah, nakita ko sa ministry kong ito na nasimulan ay lahat ng ministry o lahat ng paglilingkod ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. At ang lahat ng tao ay mahalaga dahil nilikha ang lahat ng kalarawan ng Diyos. Ano man ang katayuan sa lipunan, ano man ang kanilang kalagayan, lahat ng tao ay mahalaga dahil ang Diyos ang lumalang, ang Diyos ang lumikha. At nakita din po natin na yung kung paano kumilos nga po ang Diyos na mula pa nung 2014 at dumaan sa pandemic, pero yung ministry hindi nahinto, nagpatuloy. At ngayon nga po na sinasabi nating post-pandemic ay muli na-gather po natin na nung panahon na sinisimula ng ministry ito, ang nais lang namin talaga abutin yung needs ng mga kaibigan natin ito. Pero ang nais pala ng Panginoon, makasama sila sa pagsamba, makasama sila sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos dahil ang lahat ng tao ay mahalaga sa ating Panginoong Diyos. So yun yung isang bagay na nakita namin nung muling mag-gather namin ang mga kapatid natin ito sa Panginoon. Yan, salamat Pastor. Talagang pinanatili ng Diyos sa iyo na dapat tama din ang ating pagtuturo. Ano po tama ang ating kaalaman mula sa salita ng Diyos at tama yung pagka-apply natin ito. At talagang si Jesus naman talaga magbibigay linaw sa atin na anumang panahon o sirkumstansya sa buhay ni Jesus, binigyang halaga niya. Ano po itong kapwa-tao natin, itong mga nangangailangan tulad po ng mga may kapansanan. So nabanggit na ni Pastor, magpa-pass forward na tayo sa parang bagong kabanata ng gawain ng Panginoon sa Marikina. So baka pwedeng makwento nyo lang mabilisan mga kapatid. Siguro we can start from si Ate Roda naman mag-start this time and then si Ate Glo and then si Pastor. Paano ba nagsimula muli? At ano bang pinakita ni Lord na tamang hakbangin para magsimula muli itong ating fellowship sa Marikina? Nabanggit niyo po, Pastor Paolo, no, paano nagsimula uli. Okay po, when atin yung pa-passed away po, just this year, ang aming pong Pastor Josue, he asked me po if we could lead the missions team. And that was the time po when I started asking the Lord, Lord, paano mo ma-restore yung face-to-face? Yun po, I immediately called Peggy. Peggy's a friend since college po, no? And he said, naku, tama-tama, hinahanap ni Moses si Bishop Nemi. So that's when it started, di ba? We had the lunch there sa Shangri-La. And then we had the meeting sa office. So yun, Pastor Paolo, that started it all. Yun. And we needed a representative from Pidao, si Glo and si Lisa. Of course, sa aming shirts kami ni Pastor Josue. And of course, you and Peggy and Kuya Ron. Ayun. So Ate Glo, paano nyo naman tinanggap itong bagong imbitasyon ng Panginoon na magsimula muli ng face-to-face Bible study? Naku, Pastor, hindi naman kami, itong challenge na ito, hindi kami kailangan magreklamo. Excited pa nga, di ba? Excited Yeah. pa nga. Sabi ko, ito yung ano the waited moment is now. Na sabi nga ni Lord, di ba? Yung pinangahawakan ko po palagi yung sa Matthew, yung go and make disciples. This is one way na this perfect timing din kasi nung sinabi ni Ma'am Roda yung offer na yan, nung nag-meeting tayo sa Shangri-La, then we come up with a meeting with Pastor Josue doon sa IRM Church. Nasabi ko, napakalaking challenge po pero excited ako palagi sa ganito sabi ko, Lord, ang napakalaking challenge pero paano namin itong sisimulan? Kami mag-gather ng mga tao, napakahirap po mag-gather ng mga tao, lalo-lalo na sa mga community ng persons with disabilities. Kasi po, alam niyo po, hindi po sila nananangan sa sasabihin mo na, this is a soul feeding, no? Sinabi mo, kasi ang unang tatanong sa'yo, ano ba makukuha namin dyan? Kasi po, aminin po natin na ang mga person with disability is yung bang mentality na nakalatag ang kamay. Kasi ang mindset ng mga person with disability, makatanggap ng tulong. So, yun po yung binabago namin ngayon nila Ma'am Roda na hindi tayo dapat na humihingi lang. Unang-una, kung tayo ay nag-aspire na magkaroon ng magandang kinabukasan, unahin natin ang Panginoon. Then everything will follow. Yun ang lagi kong sinishare po sa mga napupuntahan ko kasi ini-invite ako as a
resource speaker sa kanilang General Assembly sa mga different barangays ng Marikina. So, lagi ko po sinasabi sa kanila na yung pinanghahawakan po dapat ng mga person with disability is yung Matthew 6:33. And yung Philippians 4:13 na pag inuna natin ang Panginoon, everything will follow. At kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, sumusunod tayo sa kanyang kautusan, at nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa kanya, naniniwala tayo sa kanya, yung pangako niya sa Philippians 4:13, ipagkakaloob sa atin. Na hindi dahil tayo may kapansanan, kailangan ba nasa bahay ka na lang? Kailangan nasa isang sulok ka na lang? Inaalagaan ng mga nagmamahal sa'yo sa buhay? At umaasa sa gobyerno, umaasa sa kapitbahay, umaasa sa church? Hindi po dapat ganon. Pag inuna natin ang Panginoon, everything will follow. Yun po ang pinanghawakan ko. Kaya po sabi ko, sino ang ready mo sumama sa akin sa IRM Church? So, aligaga na sila. O sige, na gustong sumama. Sige, i-line up ninyo. Ilan? Tapos, mag-request tayo ng sasakyan sa barangay captain. So, grabe kumilos si Lord kasi alam niyo po ba ang mga dinadala sa church ay hinahatid sundo ng barangay service. So God is really good na hindi niya talaga pinahihirapan ng mga anak niya na gustong tumanggap at makarinig ng kanyang mga salita. So And gumawa talaga. that's because of IRM Church, and God is able. Sila po Amen. yung we are only the steward of God. Kaya kayo po yung mga nagbigay sa amin ng wake up call and to continue the ministry para sa Marikina. Salamat, Ate Glo. Gumawa talaga ang Diyos, Ate Glo, Ate Roda, gumawa ang Diyos ng paraan, ano? Talagang sinuklian ng Diyos ang inyong offering sa Kanya at talagang gumawa siya ng paraan na makita-kita na kayo muli. Kasi syempre, meron tayong on-site fellowship, online fellowships, meron din naman hong advantage at blessing kapag tayo po ay nakapagkita face-to-face. Ano po? May parabagang mas dama natin yung presensya ng bawat isa, mas dinig natin, parang ang lapit-lapit ng Word of God sa atin. At syempre, natutulungan na dadamayan natin ang bawat isa. Kahit sa simpleng pagpe-pray over, paghawak sa kamay o pag-abot ng tulong. So Pastor Josue, ngayon na nagsisimula na ulit ito pong gawain po at ayun nga, nakakatatlong Sabado at bukas yung pang-apat na Sabado ng inyong on-site fellowship na umaabot nga po ng 30 ang uma-attend na mga apektado ng kapansanan. Paano nyo po china-challenge ang mga workers ng IRM? Kasi sila Ate Roda, ay sila Ate Glo rather, meron silang excited na pamamaraan sa komunidad, sa barangay networking, so nakapag-mobilize sila. Kayo naman ho sa church, hindi naman tayo magpapahuli, mga workers din tayo. Paano nyo ho china-challenge at minomobilize ang inyong pong workers for a ministry like this? Ako yan. Salamat po, Pastor Paulo. Gaya nga po nung nabanggit ni Ate Roda, nung ang ating nimpa ay nasa piling na po ng ating Panginoon, ay agad in-approach po namin siya. Salamat naman po sa pag-accept po niya, pagtanggap niya bilang head po ng mission department. Nung binanggit po nila ito bilang head pastor ng IRM Marikina, na kung pwede nga i-gather po dito sa aming church, ako po hindi po nagdalawang isip bagkus nandun po yung excitement ko at yung kagalakan ko na sila po ay sa lugar nito ay makasama po. Nung senior po namin po ito sa ang mga member po namin, alam niyo po ba na sila po ay nag-commit agad bilang volunteers. Kaya po nakita po namin na ang Diyos po ang kumikilos, ang Diyos po ang nagpapasimula at nagpapatuloy ng kanyang sinimulan. At nakita po namin pagka talagang ito na yung time na ibinigay ni Lord, lahat ng bagay pinuprovide. Lahat ng bagay isusupply ng ating Panginoon. Kaya po nagagalak po kami dahil po marami po mga member po, kapatiran po dito sa Marikina, ang nagpaabot po ng kanilang pag-support at willing sila na mag-volunteer po every Saturday, 3 p.m. po. At nakita po namin na ang Panginoon ang siyang talagang kumikilos sa buhay ng mga tao ito at sa mga anak po ng Panginoon.
Thank you, Pastor. Follow-up question ko lang, Pastor Josue. So sabi niyo po, nung yung kinuwento niyo, nung challenge nyo sila, madalian ang pagsagot, which is nakakatuwa po, ano? Willingness na sumagot ng mga workers, volunteers natin. Ano po bang mga roles? Ano po bang para ho mga roles and responsibilities na pwede hong ambagan ng isa pong church worker? Kasi baka iniisip nila, kailangan ko mag-donate, baka iniisip nila monetary lang po ang form of help, or baka iniisip nila assist lang ako, at tagabuhat lang, tagatulak ng wheelchair. Ano po bang klase pong roles and responsibilities meron ng church volunteer sa gawaing ito? So yun po. So nabanggit nga din po ni Ate Roda at ng ilang mga leaders po natin na talagang itong ating ministry sisimulan ay isang ministry na kung saan ang Panginoon na siya nagdala. At alam naman po natin ang situation po nila. Kaya po nagkaroon din po ng mga orientation, seminar po para po mas prepared at ready po sila. At nakita po namin na talagang nandun po yung heart nila na mag-minister po sa mga disabled, na talagang willing sila na i-guide, willing sila na i-lead, willing sila na magturo. Dahil after po ng short exhortation ay meron po kaming groupings. At ilang mga leaders nga po ang silang nag-handle po sa kanila para po sa group discussion. So ang format pala ng Bible study nyo may nag-share ng word tapos nag-grouping sila. So Ate Roda, sa'yo naman yung tanong na to. Ano ba yung kahalagahan na may grouping sila? And natitigil ba sa Sabado yung ministry nyo o may nangyayari ba during the week para pagtibayin lalo yung tinatanim ni Pastor at na pag-uusapan on Saturday? You know what, Pastor Paul, during the Bible study, it's not just a regular Bible study. Kasi di ba, na-witness natin, umiiyak pa sila. Talagang, of course, Pastor Paul, for the first attempt, we need to share the gift of lifetime. So we need to assure the salvation. So after the Bible study, kasi siya nag-ending, merong group chat sila Ate Glo, sila Isa, wherein they communicate, no, Ate Glo, for updates, what's happening, kung ano po yung mga upcoming na events. And of course, kinakamusta sila. So, yung mga personal, yung kasama din yun. But of course, we were just hindi pa ganon. No, I'm sure Tiglo at Teresa pa rin sila. Pero after the Bible study mo, nakikita na sa kanila yung excitement na okay, see you next Saturday. Tapos, to tell you din po, hindi lang 20 Pastor Paolo, last week 50 sila, and tomorrow we were advised na 70 na lang. Biruin mo yun. So, it's really the work of the Lord, diba? Talagang God responds to our prayers when we see people coming. Diba po, attending in our fellowships. Talagang tama po si Pastor. Si God na nagpapadala. So we just have to be prepared and always ready talaga to tell the goods of God, God's faithfulness. We just have to be ready lang talaga, ano? Sometimes, kailangan lang maging bukas palad tayo. Kasi ang Diyos ang kikilos eh. Yun ang take home ko dito, ano? So, hindi na pala 30. 50 na pala. 50 last week, tomorrow 70, no, Glo? Wow! Sinasabi pa Record-breaking. Yeah, you know what, sabi pa ni Lisa, Sister Roda, hindi ko muna papupunta dito na Malaga kasi baka hindi nakasa sa church. Yun, di ba? So talaga. Yes. Nangka at saka Fortune. Tapos may naka-standby na rin po akong barangka. Ano? Yeah. So nangyayari na yung parang hindi na iba o nag-study na lang kayo. But of course, we told them if they want to go, ipagkakasyahin natin, di ba? Talaga nang excitement mo, talaga, pag-ilis po talaga ng Diyos sa mga. Kailangan lang talaga po yung willingness and commitment sa ating mga members. Grabe po how the Lord rewards faithfulness, ano? So pinagpatuloy nyo lang with the right heart, tulong-tulungan lang po ang IRM, ang LGU, ang mga barangay, ang mga may kapansanan. Grabe po, you're starting a wonderful thing. Magse-70 na po pala kayo bukas, and I pray na pagsilip natin doon hindi lang 70 ba, hanggat kasya sa ating munting lugar. Pero syempre we're not naman after lang ano po na tayo lang ang mag-succeed. We're praying na kumalat ito sa Marikina, to other areas,
ano po to other churches and pastors kasi I'm sure Yeah. willing naman ng team natin na to share the load at to share the burden. Nakakatuwa. Pero ako doon pa lang ang Yes. grabe na po pala ang sagot ni Lord sa prayer ninyo. Ate Pastor Glo, Paulo, yes, go lang Ate Rhoda. when we ask God, to remove the rain the Saturday and make it sunny, it feels so. Praise God talaga. Ano po yun, sister? Kasi umuulan na Saturday and of course we pray when we ask God, Lord, paarawin mo naman. Biglang umaraw. Diba? So talagang hindi. Kung aano ka na lang, mamamangatan na lang sa Lord. And nandito Amen. talaga ang kamay ng magpagamit lang po tayo. Magpagamit lang po tayo. Gusto ko po yung sinabi niya, magpagamit lang po talaga tayo. Yes, Magpagamit yes. lang po tayo. That's it. I Yes. think that's it. Let's Thank tayo God. maghanda, pero magpagamit lang tayo. Hayaan natin na our Yes. able God na kumilos. At Yes. grabe naman po. Minsan, yung iniisip natin, minsan Mm. mababa pero ang kayang gawin ng Diyos, napakataas. Yeah. Minsan sa ministry kasi, alam ni Pastor Josue to, minsan dinadaan natin sa ating dunong husay galing. Pero minsan huwag natin kalimutan ang aspeto ng pagtitiwala, pag-surrender sa Lord kasi mas grabe pag siya ang kumilos. So Ate Glo, ano naman ang role ng mga may kapansanan dito? Kasi ang church naghahanda, kayo sa LGU, sa hatid sundo, the resources of the local government. Pero nabanggit mo kanina, ayaw mo lang na sila po ay tanggap lamang ng tanggap eh. Meron pa hong buhay na mas gusto si Lord para sa kanila. So paano mo ini-empower yung mga kausap mo may kapansanan na pag dumalo sila dito, pag naging kabahagi sila nito, ano magiging ambag nila now and especially in the future kapag lumago pa ito? Pastor Paulo, ang commitment po ng isang tao sa pagtanggap sa Panginoon ay hindi natatapos lamang sa isang session at yung sige tumanggap ka na sa ganitong ano kasi may mga tumatanggap na nakikita mo lang na umuoo sila, tumatanggap sila. Pero pag finalo up mo, mas makikita mo sa kanila yung desire. Mas makikita mo sa kanila yung pag-uhaw, kasabik na kasi may mga group from Nangka and Fortuna. Ma'am, kailan po kami ulit pupunta? Yung ganon. And then, ma'am, gusto ko rin sumama para ba mag-join dyan. Kasi nag-i-spread na siya. At yung kanilang nakaalaman tungkol sa yung nabahagi na sila ng Word of God, salvation, pagtanggap, then yung sharing ng Word of God through Pastor Josue ay isang paraan yun upang sila ay mabuksan, no, mabuksan yung kanilang puso na hindi lamang pala kami dapat humihingi, no? Hindi lamang pala kami dapat ay nakalatag lang ang kamay, umaasa lamang sa ating gobyerno, sa churches, kundi number one kay Lord kami, umasa. Kasi pag siya ang inuna namin, lahat ay susunod na. Na magiging madali ang lahat. Hindi na tayo magmamakaawa. Hindi na tayo magpapakahirap na pumunta ako kay Mayor, pinababalik ako pa ulit akong bumabalik, pinahihirapan ako. Pero pag kay God, hindi ka pahihirapan. No, lahat ng ilalatag mo sa kanya ay hindi si Lord. I-grant niya yan sa atin. Kasi ako sabi ko nga po, pagka nag-share ako, sa mga nag-invite sa akin, lagi kong sinasabi sa kanila na this is my experience on how God works in my life. No? Na minsan sabi ko imposibleng nangyayari ito sa akin pero napakabuti ng Panginoon na pagka ipinagkatiwala natin sa Kanya, hindi niya tayo hihitian, hindi niya tayo pababayaan. Yun yung lagi kong sinasabi sa kanila, kaya po ang ano nila is yung, ano pa yung susunod natin gagawin. So may mga plans kami nila, Pastor, kasi after ng gathering namin ng fellowship every Saturday, nagmi-meeting kami. So ano yung susunod natin? So may mga suggestion na magkakaroon tayo ng CBR, magkakaroon tayo ng trainings, livelihood, tapos iba't ibang activity. Then hindi mawawala yung regular na fellowship and yung praise. Magkakaroon kami ng regular na praise and worship na hindi lamang ito parang yung bang 'di ba ginagawa natin ng Sunday yan. Pero with this special group na mag-gather sila into a praise and worship talaga.
So yun po na talagang yung ibabad sila sa panalangin, ibabad sila sa salita ng Diyos. Slowly, they will go into process to accept God, to really lean on God and to call on God. That God is power, the word of God is powerful at kaya niyang i-maneuver ang buhay natin para sa ikabubuti, lalo-lalo na sa mga persons with disabilities. Amen. Isa kong prinsipyo narinig ko po sa mga sharing ninyo ay yung prinsipyo ng pagiging inklusibo, maging sa ministry, na hindi lamang ho sila recipient ng tulong, hindi lamang sila attendee ng isang church o Bible study o ng seminar ng gobyerno o livelihood training, may kabahagi ho sila. This is very empowering for them kasi kailangan ho ma-realize nga po ng tao may kapansanan na hindi natatapos sa kapansanan ng buhay at may mga kaya pa at mabubuting gawa pa ang Diyos sa buhay mo. And so you have to have a sense of ownership. Buhay mo to gawa to ng Diyos sa buhay mo. Matutulungan ka ni Ate Glo, ni Ate Roda, ni Pastor Josue, pero may particular na gagawin ang Diyos sa buhay mo na kailangan mo makita. Diyan papasok ang Word of God. Kailangan mo makita, Yes, diyan papasok ang prayer, pero kailangan mong tumugon. It's still yes, your sir. privilege and responsibility na tumagon sa Dagdag mga bagay. dagdag ko lang pastor, Sige po. na makita din nila sa kanilang sarili na kung paano kumilos si Lord sa kanila. Like for me na before sabi ko question ko ang Lord, bakit ako naging ganito? Bakit kakaiba ako sa kanila? But then nung nakita ko yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ko, I I I declare, sabi ko, Lord, thank you for the disability na isang blessing na binigay mo sa akin. Kasi kung hindi, sino ba siguro ang yabang-yabang, ang taray-taray na siguro isa ako sa nambubuli sa mga person with disability. Pero ginamit ni Lord ang kapansanan ko para para sa kanyang ministry, no? Lalo-lalo sa mga person with disability. At alam niyo po ba, hindi lang person with disability ang na-i-inspire namin, ang namomotivate sa amin, kundi pati yung mga tao may mga pinagdadaanan na walang kapansanan. Nasabi nila, alam mo, Sis Glo, pag nakikita ka namin, parang kami yung may kapansanan. No, kasi nakikita namin na very strong ka, yung bang, ang, parang nakikita namin sa'yo na, ikaw lang ba ang love ni Lord? Yung ganon. So, sabi ko, wow, God, thank you, Lord. Thank you, Lord, na hindi lamang tayo tumutulong, kundi hindi tayo tumutulong, hindi tayo nababless, kundi nakaka-bless din tayo ng ibang tao. Ito yung opportunity na pasukin yung kanilang mundo, no? Amen. Na hindi kasi tayo basta-basta sasabihin na, "Uy, pwede ba kitang share ng word of God?" Hindi po ganun kadali. Baka tarayan ka lang yan. Hindi. Once na na-touch mo yung kanilang heart, kumusta po silang lalapit sa'yo? So yun po yung mga experiences na nagawa ko at dito sa ating ministry sa mga persons with disabilities sa Marikina, napakahirap po, pastor. Sasabihin ko na, napakahirap. Alam ni Ma'am Roda yan, napakahirap po. Pero by the grace and the love of God, kakayanin po natin. We can never say no pag si Lord ang kumilos. Alam po ni Lord yan na talagang susunod po tayo dahil alam po natin na siya ang mas nakakaalam at nakakaalam ng makakabuti para sa amin at sa atin. Thank you po. Amen. Amen. Talaga naman maganda po yung sinasabi niyo po na kailangan din po na maranasan nila yung mga bagay na nararanasan natin. At yun nga po, to sila mismo ay tumugon at maging parte ho ng isang church, ng community, ng society. So maganda kung pagbabago ng isip, pagbabago ng puso. Talagang si Lord lang talaga makakagawa ng mga bagay po na yun. Grabe, ang bilis ng oras, napakadami at napaka-exciting. Actually, alam ko hindi po ito magiging huli nating pag-uusap dahil parang update lang ito dahil doon sa sinasabi nyo, mukhang marami pa hong gagawin si Lord. At maganda rin makita over time, hindi lang yung dami nung uma-attend, but yung individual testimonies nila at yung families nila, yung pagbabagong tunay na si Lord talaga ang magkukos. So Pastor, as we conclude sa pagpapatapos natin ng ating usapin today, alam nyo na po pala yung nangyayari. Lumalaki ng grupo. Itong grupong pinagkatiwala ni Lord sa inyo para maging pastol nila. At ang dami hong mga posibleng mangyari, ang daming opportunities, marami rin pangangailangan. So ano po laman ng puso nyo, Pastor? Saan nyo nakikita
nakikitang dinadala to ng Panginoon. At kung may nakikinig ho ngayon na taga Marikina, Christian, or kahit ho hindi mananampalataya pero sila po ay may pagpuso para sa mga may kapansanan, ano po siguro ang ways in which ho makakatulong ang mga kapitbahay nyo sa Marikina sa nangyayari ngayon dyan sa IRM? Ayan. So, salamat po sa kinikilala po natin na ang Panginoon nga po ang nagpasimula po ng ministry ito. At nakita naman po natin kung paanong hindi lang po, sabi nga nasimula ng gawain ito, kundi ang Diyos ang nag-provide, nag-supply, At sa ilang mga churches o local congregation, pwede yung ginawa ng Panginoon sa lugar nito ng Marikina, na nakapartner natin ng God is Able, nakapartner natin ng PIDAW, ng Marikina, ay maaaring mangyari din sa lugar nila. Dahil alam natin na lahat ng tao ay mahalaga sa Panginoon, gaya ng aking nabanggit kanina, at sila ay nais ng Panginoon na maging part, hindi lang maging part o maging bahagi ng kanyang kingdom na sumasamba at nagpupuri sa ating Panginoon. At nung minsan nga po na hindi po ako naka-join kasi kailangan namin i-visit yung isang daughter church po namin sa Gumaca, na-miss ko po talaga po yun. At sa FB, nakita ko lang po yung mga pinos nila. At nung pauwi na kami, sabi ko at nabanggit ko nga sa aming congregation, sabi ko, Lord, ito yung church, ito yung congregation na ang direksyon at ang mga programa ay naka-align sa Great Commission. Alam nyo, yung pala yung dahilan kaya hindi ako nakasama noon at na-traffic kami nung pauwi, pero nagkaroon ako ng maraming oras para mas makita ko yung kabutihan ng Diyos. At ang mga taong ito ay kung gaano kalapit sa puso ng ating Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami na pinili po ninyo ang IRM Marikina para po maging kapartner at maging bahagi sa ministry ito ng God is Able, at nakatuwang namin ang mga kapatid din po natin sa PIDAW po. Alam nyo, papasalamat din kami una sa lahat sa IRM at sa PIDAW, sa LGU, mga barangay ng Marikina at mga may kapansanan dahil nga po sa inyong willingness na subukan. At ngayon, mamalas nararanasan yung kabutihan ng Diyos. At I'm sure marami pang gagawin ng Diyos, ma-amaze tayo. Dahil yun naman, itong ministry naman ito ay galing sa Diyos at malapit sa puso niya. Mabilis lang, Pastor, nakwento mo na traffic ka. Gusto ko yun. Kasi ibig lamang sabihin na kahit nandun tayo o wala, ang banal na espiritu ang magtataguyod ng gawain. Wala ho kahit si Roda, kahit si Glo, kahit po sino man pong leader, maganda makita natin na si Lord ang talaga ang kikilos, siya ang bahala. At maganda yung sinabi nyo na kahit nasa distansya ka sa FB, nagkakaroon ka ng time para ma-appreciate mo. Makita mo yung kabuuan ng pagkilos ng Panginoon. Mabilisan na lamang, Roda at Gloria, siguro 1 or 2 statements na message nyo para sa mga nakikinig at nais ding subukan ang Panginoon sa kanyang ministry para sa may kapansanan. Gloria maybe, and then si Roda. Opo, ang message ko po is ang mga persons with disabilities na tayo bilang may mga kapansanan, especially dito sa area ng Marikina, ay hindi po tayo nag-iisa. Na kasama tayo sa society, kasama tayo sa mga churches kasi hindi po namin feel yan noon. Hindi namin nararamdaman. Pero this time, talagang nakita namin yung pag-embrace ng church sa amin na talagang sabi ko nga, pag kumilos si Lord, wala tayong magagawa. At sa buhay natin, no, na hindi natin kailangang magpasakop sa ating kapansanan. Huwag na i-ano natin yan, itanggalin natin sa isip natin. Yung mentality na, ay wala na akong magagawa kasi may kapansanan ako, hindi po. Pag si Lord ang kumilos sa buhay natin, wala tayong magagawa. Basta tayo ay magtiwala sa Kanya. Kaya lahat po ng taga Marikina, mga different areas, 16 barangays yan, sasakupin. Puntahan po natin yan lahat na sama-sama tayo na sumamba, magpuri sa Panginoon at kilalanin natin siya sa pamamagitan ng pag-aaral. Meron tayong IRM Church, no? Ang daming volunteers, nakakatuwa po. Thanks God na ginagamit tayo ng Panginoon para sa kanyang ubasan. At itong mga volunteers nito, si Pastor Josue, si Ma'am Nympha, ay Ma'am Rhoda, ay isang a set good example
on how to become a good Christian. Tayo mga persons with disabilities ay mangyayari lahat ng nais natin basta tayo magtiwala at manalig sa Diyos. So punta tayo sa pag may mga invitation about sa Bible study, sa fellowship, punta po tayo. Huwag tayong magdadalawang isip dahil iba po ang pagkain dito. Iba, special po ang pagkain dito. Food for the soul and food for the stomach. Kaya, thank you very much. Before ko magtapos kay Ate Roda, masarap naman talaga ang pagkain sa IRM. Masarap yung pansit. So, all the ano lang po yan, mga tawag dyan, bonus. Sabi po giveaways. Bonus. Yeah, thank God po sa mga volunteers. Yes. Naalala ko yung sinashare ni Ate Glo, naalala ko po yung sinabi ni Lord, no plans of God can be thwarted. No? Hindi mapipigilan talaga. Siguro for my last Pastor, yung most important sa ministry and to have yung right spiritual perspective, it turns unfortunate circumstances into opportunities to be a blessing. Yun po talaga yung nakikita namin at yun po talaga yung gusto namin ibahagi sa ating different community. I like very much kasi I think that summarizes itong ating usapin today, Ate Roda. God turned your circumstances into blessings. Yes. Ginamit ng Diyos, even pandemic, even po ang loss, kawalan po ng ating kapwa manlilingkod na si Ate Nympha. Lahat po ito walang sayang walang sayang. Lahat ito ginamit ni Lord as building blocks para buuin, hindi lang ang ministry, pero buuin ang mga buhay-buhay ng mga apektado ng kapansanan. All for the glory of God. Maraming salamat po Ate Roda, Ate Gloria, Pastor Josue, sa atin mga sign language interpreters. Binabati natin ang mga taga-IRM at lahat ng mga kasama sa Marikina. Napakaganda. Sana maging saksi din kayo at kabahagi ng magandang movement for the Lord na nangyayari ngayon one Saturday at a time dyan sa IRM Marikina. Ano po, dyan po yan sa may Bonifacio Avenue, malapit po sa Loyola Marikina, para sa mga curious at sa mga may kapansanan na nais dumalo. Hindi nyo na kailangan mag-sign up, mag-walk-in lang po kayo. Hanggat kasya ho tayo dyan, hanggat hindi na uubos ang long life pansit, talaga. Pero may pansit man o wala, si Lord daw ang tinapay ng buhay ang pinupunta natin dyan. Mga kagapay, maraming salamat. Ito na naman po ang isang napakatagumpay ho na pag-uusap sa God is Able. Nawa ho nakapaglaan ng katatagan at pag-asa sa inyo, mga kapatid natin sa Panginoon at mga Filipino PWDs. Ako po si Brother Paulo Sanchez, from disability to possibility. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. We love you po. God is able. From disability to possibility.